Blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 156 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. At today is May 5, 2026 and yung title ng devotion natin nito ngayon ay Why is God so intrusive or nakikialam sa atin? And for today's character, ito nga po ay si Ahab, anak ni Omri na siyang tinalakay natin kahapon. So for this devotion, yung scripture natin ngayong araw ay mababasa natin sa 1 King chapter 16 verse 29 to 31. Ito nga yung si Ahab ay naging king of Israel. So in verse 29, in the 38th year of Asa, king of Judah, Ahab, son of Omri, became king of Israel, and he reigned in Samaria over Israel 22 years. Verse 30, Ahab, son of Omri, did evil more in the eyes of the Lord than any of those before him. Verse 31, he not only considered it trivial to commit the sin of Jeroboam son of Nebat, but he also married Jezebel, daughter of Etbaal, king of Sidonian, and began to serve Baal and worship him. So dito may pag-abandon na naman sa ating Diyos. And para naman sa ating katuruan, number 1, Ahab was the most evil king. Ahab provoked the anger of the Lord. Kuhang-kuha niya yung galit ng Diyos kung si Jeroboam ay masama. Kasi bakit si Jeroboam lagi yung nagiging punto or pinagkukumpara? Siya yung laging point of comparison ng evilness dahil siya yung nag-lead sa Israel to worship golden calf. So sa kanya talaga nagumpisa ito. Itong si Ahab, mas higit na masama pa sa mga naunang hari sa kanya. She married a queen who was eagerly killing the prophet of God. And point number 2, Ahab married the most evil queen. Ahab become most evil dahil sa suporta ng kanyang asawa, yung queen, na mas sobrang sama pa kaysa sa kanya. Kaya napakahalaga sa atin kung sino magiging partner natin, yung pipiliin natin. Either you will lead or you will being led by them. But despite of Ahab evilness, God still talking to Ahab. Hindi siya pinarusahan agad-agad. Pinadalhan siya ng isang propeta, ito nga si Elijah. Sabi dito sa 1 King chapter 21 verse 20, pagkakita ni Ahab kay Elias or si Elijah, sinabi niya, natagpuan din ako ng kaaway ko. Sumagot naman si Elijah, oo, pumunta ako sa iyo dahil pinagbili mo ang iyong sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Verse 21, kaya ito ang sinabi ng Panginoon sa iyo. So itong si God, nagpadala siya ng prophet to say dito kay Ahab yung judgment nga na ipapataw sa kanya. Ito yung sabi ng Panginoon, padadalhan kita ng kapahamakan. Papatayin ko ang iyong angkan na lalaki, alipin man o hindi. Katulad to ng ginawa sa pamilya ni Jeroboam. Lilipulin ko ang pamilya mo katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa pamilya ni Baasha na anak ni Ahiya. Dahil ginalit mo ako at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. At verse 23, at tungkol naman kay Jezebel, ito nga yung asawa ni Ahab, sinabi ng Panginoon na kakainin siya ng mga aso sa pader ng Jezreel. Ang mga kabilang sa pamilya mo na namatay sa lungsod ay kakainin ng aso at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. So grabe yun, no? At ang Diyos talaga ay kumikilos lalo na doon sa mga taong masasama. Pero dito makikita natin na kahit ang pinakamasamang tao na kinakausap pa rin ng Diyos, pwede naman instantly lang napatayin siya kasi kayang-kaya yun ng Diyos. Pero ang Diyos nagpadala pa rin ng warning. Warning, but God did it for them to repent. Ito nga para magsisi siya. God always giving us a chance to come to Him and magsisi sa mga, at magpakumbaba sa ating mga kasalanan doon sa harapan ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na gawin natin lalo na pag tayo nagkakamali. To repent. Kaya si Ahab, point number 3, Ahab humbled himself before God. Sa first proceeding do sa kasunod na verse 25 to 26, wala nang ibang taong pinagbili ang sarili sa paggawa ng masama
sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ni Ahab dahil sinusulan siya ni Jezebel na kanyang asawa. Gumawa siya ng masasamang bagay sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan katulad ng ginawa ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon sa mga Israelita. So dito sa verse 27, pagkarinig ni Ahab na sa sinabi ni Elijah, sinira niya ang kanyang damit at nagsuot ng sako. Kahit sa pagtulog, nag-ayuno siya at malungkot na nagpalakad-lakad. Sinabi ng Panginoon kay Elijah na taga Tisbe, nakita mo ba kung paano nagpakumbaba si Ahab ng kanyang sarili sa aking harapan? Dahil sa pagpapakumbaba niya, hindi ko na ipapadala ang kapahamakan sa pamilya niya, kundi ipapadala ko ito sa pamilya ng kanyang anak kapag naghari na ito. So, though itong si Ahab, nagsisi siya, nagkaroon man ng consideration ang Diyos sa kanya, tuloy pa rin yung judgment. Dahil si Ahab, partial repentance lang yung ginawa niya. Nagsisi siya pero tuloy pa rin yung kasama niya. Pero siguro kung wala yung asawa niyang si Jezreel, marahil naputol na rin nitong kasamaan ni Ahab. And para naman sa ating application, paano ba natin ito may sasabuhay? Number 1, believe that God is involved in politics and human government. Kahit sa mga corrupt na tao, nakikialam ang Diyos sa mga buhay nila. In fact, kapag hindi sila nagsisi, may judgment din na parating para sa kanila. And bakit ginagawa ito ng Diyos? Dahil concerned siya sa kanyang mga tao, sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga corrupt, na yan sa gobyerno, trust God and to His work, kumikilos palagi ang Diyos. Involve ang Diyos sa lahat, even on politics, at ayan ang point ng Kings and Chronicles sa Biblia. And pangalawa, rest assured that God repays evil with justice and that His justice always prevail. Again, in this battle, it is not winnable battle, but it is winning battle of God. There is already victory. That's why God justice always prevail. Hindi hahayaan ng Diyos na hanggang sa kaduluduluhan ng buhay ng mga masasamang tao ay hindi sila or hindi nila mapapagbayaran yung ginawa nila. And pangatlo, be a modern day Elijah who calls people, even those in authority, to repent. And that is the work of Jesus. Church, tayo yung church ni Jesus Christ. From as smallest to highest position, we call people for them to repent. And now, para naman sa ating reflection, why can we not imprison God within the walls of the church? Bakit hindi pang church lang ang ating Diyos? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Our Father in heaven, we thank you for this devotion, Lord God, na muli ay inaalalahanan mo kami at tinuturuan kami, Panginoon, na dapat kami magsisi sa aming mga pagkakamali. Bagamat, Panginoon, na maging masama man ang aming nagawa, alam namin papatawarin at papatawarin mo pa rin kami, Panginoon. Panginoon, i-correct mo ang aming mga desisyon at ginagawa sa buhay, Panginoon, nang sa gayon ay hindi pa namin yung buhay namin mapunta sa kapahamakan, Panginoon, sa judgment na ibibigay mo pa sa amin, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat taong ipinapadala mo sa aming mga buhay, Panginoon, para paalalahanan kami, Panginoon, sa pagsunod sa inyo, sa inyong mga pinagbibilin sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagmamahal. Gayon rin nawa, Panginoon, ang siyang magliwanag sa aming mga daraanan, Panginoon. Madakila ka at papurihan at may taas sa aming mga buhay, Panginoon. So, nawa ang mag-lead sa amin, Lord God, to righteousness and to help us to point Jesus Christ into our life, Lord God. Point others, Lord God, na palapit pa kay Jesus Christ. Ayun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.